yun ay hindi makapagbigay ng malinaw at sapat na paliwanag kung paano ginamit ang perang ito, tungkulin namin na ituloy ang kinakailangang mga legal na hakbang, kabilang ang kasong plunder upang maprotektahan ang interes ng Gonzales warned that the committee might be compelled to recommend a plunder case, an unbailable defense. O yan. Okay, basahin po natin ha. Totoo ba na magkakaso sila o hindi? Totoo ba na magkakaso sila o kunwa-kunwari lang para maano lang? Para magkaroon lang sila ng diversion lang. Diversion tactics lang ba 'yan? Basahin natin. Dong Gonzales, bago ka magdemanda. Demanda agad. Alam nyo, pakana lang na lang demanda, kunwari lang yan. Basahin natin ha, kung talaga magdedemanda. O, ito po sinasabi. Pera ito ng taong bayan at kailangan natin tiyakin na ito ay nagamit ng tama. Kung ang Vice Presidente bilang pinuno ng DepEd noong panahong iyon ay hindi makapagbigay ng malinaw at sapat na paliwanag kung paano ginamit ang perang ito, tungkulin namin na ituloy ang kinakailangang mga legal na hakbang, kabilang ang kasong plunder upang maprotektahan ang interes ng publiko. Maingat din eh. Maingat din po yung wordings eh. Katulad po ng inaasahan natin, hindi nila direktan sinasabi na magsasampa kami ng reklamo. Ang sinasabi nila, sinabi lang nila yung kasong plunder, pero hindi nila sinabi na magsasampa kami ng kaso. Nakukuha nyo? Kaya nga question mark yung sa akin eh. Totoo ba na magsasampa kayo ng plunder? O ikalawang tanong. Ayan kasi in statement, October 27, ngayon po to. Gonzales press for clarity. Gusto niya lang maliwanagan regarding the questionable disbursement during the committee's hearing October 17, etc. Gonzales emphasized the need to accountability. Yan na naman yung salitang accountability, di ba? O sige, ano talaga ang gusto nila? The confidential fund in question were part of 150 million allocation to the DepEd for the programs addressing abuse prevention and school extremist effort and counterinsurgency. This was the first inclusion. Gonzales warned that the committee might be compelled to recommend a plunder case, an unbailable defense. O yan. Tignan nyo yung salita nila, might be compelled. No? Maaari naming irekomenda na magsampa ng plunder laban kay BP Sara. Okay. The question amount significantly address that. Ano po yung ibig sabihin? Kasi gusto nila magpaliwanag si BP Sara. Hindi malinaw dito sa balita na to eh. Dito tayo sa balita pa ng iba. Mas malinaw na pagbabalita dyan sa plunder na yan. Kaya sila, sinasalo na lang po ng kanilang mga nakukuha nyo ng kanilang mga House panel, ICE plunder case versus Sara. O panay sa pamagat lang. Pero, pag binasa mo talaga, wala naman talaga silang plunder case against BP Sara while no case has been filed against Saldico. Our highlights. Unahin nyo muna magsampa ng kaso kay Saldico. Di ba? Kasi siya may nawawalang pondo. Kay BP Sara, intact eh. Okay. Sinabi po ba ito po ang tanong eh. Maganda kasi may wordings eh. Saglit lang ha. Hanapin ko lang yung maganda yung wordings ng talaga yung problema nila dyan sa kaso na yan. So pinalulutang po nila na merong isasampa na kaso, di ba? Sara warned, explain confidential expenses or face plunder raps. Okay. Yan, lumilinaw na, di ba? So ibig sabihin, kinakailangan, gusto ng mga ito, pinalalabas po na kinakailangan mag-explain
si BP Sara ng kanyang confidential fund. O kaya, or siya po ay makakasuhan. Okay, news update. The House Committee on Good Government and Public Accountability may file a plunder case. Tignan nyo po yung wordings nila. May file. Maaaring kasuhan. Maaaring kasuhan. Pwedeng i-recommendang kasuhan. So, ibig sabihin, hindi po sila sigurado. Parang yung dati na nilang technique to eh. Dati na po nilang technique yan. Hindi po nila naakusahan na may anomalya. Ang sinasabi lang nila, misuse of fund. No? Wala talaga. Okay. Wala talaga silang pwedeng ikaso na direkta. Na ang lagi lang may. No? May file. Ayan sabi may file a plunder case. O kaya may recommend to file a plunder case. Hindi po sila nagtatanim kaso. Pinipress release lang po nila. Wala po silang balak talaga. Kaya nga question mark yung nilagay ko eh. Dahil ang totoo po, wala silang balak magkaso. Ang totoo po, pinalalabas lang po nila na magkakaso sila. No? Tapos, ang dating po niyan, dahil mahilig lang tayo sa pamagat, mahilig lang po yung press natin sa pamagat, may file a case, plunder case. Ang reaction na, makakasuhan na dahil, di ba? So ano po yung purpose? Dalawa po yung purpose. Patuloy na masiraan yung Vice President, palabasin na may anomalya, palabasin na mayroong talagang kaso kahit wala naman silang balak i-file. Sigurado ka ba Badong na wala silang balak i-file? Opo, mamaya po sasabihin ko sa inyo kung bakit sigurado ko. O ikalawa, yun po yung una nila, no? Continuous na paninira kay BP Sara. Ikalawa, diversion na rin to. Samantalahin na natin. Baka ma-divert natin sa pagiging inutil ng ating presidente. Kung pag-uusapan na yung kaso, syempre magagalit yung mga Duterte supporters. Yan yung pag-uusapan. Wala naman ang kita nyo, hindi si Martin, hindi si Ko ang nagsasalita. Kung hindi si Gonzales, mga ano na yan eh. O sige, atakdog ka namin. Wala kang magagawa. Umatake ka. Wala silang magagawa eh. Magagalit yung tao kay Gonzales. Ligtas pa rin si Martin. Okay. Pero, nadadivert na yung usapan. Nawala na rito sa, putyan, dami na matay, ang hinang bagyo. Marami na matay. Mahina talaga tong presidente natin. Daig pa ni Lenis. Kay Leni nagbibigay ng donasyon, hindi sa gobyerno. Siran-sira talaga sila rito. Yung kamot ng ulo ng presidente at yung mga sinabi niya na hintayin nating humupa muna. Palpak na palpak po talaga. O, di ba? Nadadivert ngayon. Nagagalit tayo kay Gonzales kasi balak nila. Wala naman po silang ikakaso eh. Wala po silang ipapile. Bakit po? Kung magpapile sila ng kaso, edi meron silang basis. Plunder po, tandaan nyo, isa po yan sa basis ng isa po yan sa basis ng impeachment. Mas mahalaga po na ma-impeach si BP Sara. Kung seryoso si Gonzales, bakit wala pong salitang impeachment? Di ba? Hindi po sila seryoso. Kasi kung seryoso sila, ang may hold po sila, makinig lang po kayo saglit ha. Pag kinasuhan po nila na impeachment, sila po kasi, mga congressman kasi yung magtatanggol dun sa Senado. Senado po, senador po yung magiging judge o sila po yung magja-judge. Ang mag-prosecutor po, ang magpo-prosecute po sa Vice President, yung mga congressman. Siguro napag-usapan nila, puta magmumukha tayong tanga.
Wala naman tayong kaso eh. Di ba? Wala tayong kaso kay BP Sara. Kaya palabasin na lang natin, kunwari, kakasuhan natin ng plunder. Pambigla ba? Pambigla. Okay. Bakit po sigurado ko na hindi nila makakasuhan ng plunder? Ano po ba meaning ng plunder? Di ba? Ano po yung kasong plunder? Okay. Alam niyo po ba na sa Pilipinas lang po may plunder na kaso? Yung plunder po, meaning po niyan sa ibang bansa, yung malawakang pagnanakaw, pero hindi po kaso. Sa atin po may kaso eh. Ito po ang kahulugan ng plunder sa atin. The document defines and explains the crime of plunder according to Republic Act number 7080. Tignan nyo, may Republic Act 7080. It discusses that plunder is committed when a public officer, so pang-public officer lang po to, amasses at least 50 million pesos worth of ill-gotten wealth through a combination of series of criminal acts. Ibig sabihin, no, para mo makasuhan ng plunder ang isang opisyal, kinakailangan may ill-gotten wealth siya. Nagpayaman siya. Ninakaw niya. Sari-saring paraan. Pwedeng yan ay share niya sa mga pagnanakaw ng iba, no? Hinatian siya. Pero ito po ay ill-gotten. Meron siyang mga ginawa, hindi po legal yung pagkaka-accumulate niya ng 50 million. Sasabihin naman nila, puta 111 million nga to eh. Di pasok yan sa plunder. Ang tanong, pinagbibintangan nyo ba yung 112 million na yan ay napunta kay BP Sara? Di ba? Wala naman silang binibintang eh. Ang sinasabi lang nila, hindi maipaliwanag. Kinakailangang ipaliwanag. Dahil ayaw ipaliwanag sa amin ni BP Sara, baka makasuhan siya ng plunder.